Ang pamilya, di ba? Dapat sila ang sandalan mo. Ako si Aling Nena, 58. At sa loob ng maraming taon, ako ang kanilang sandalan. Ang malakas na ina na nagtatrabaho ng husto sa tindahan. Ang perpektong lola na laging sumusuporta. Ginawa ko ang lahat. Umaasang isang araw, makikita nila ako, kung sino talaga ako. Ngunit ng gabing tumawag ang panganay kong anak na si Carlo, para sabihing bawal ako sa kasal ng bunsong kapatid niya, si Maya. Maliban kung humingi ako ng tawad, nakita ko ang katotohanan. Para sa kanila, hindi ako pamilya. Isa lang akong ATM na may sariling buhay. Nang gabing iyon, gumawa ako ng desisyon na nagpabago sa lahat. Isang desisyon na nagsimula sa isang tiket, papuntang probinsya, at planong putulin ang lahat ng ugnayan. Sabi nila, wala ako kung wala ang pera nila. Kaya, nagpasya akong alamin kung anong mangyayari kapag wala sila kung wala ang akin. Kailangan mong isipin, kapag naubos ang pera, ano ang matitira? Sa pamilyang akala mo ay kilala mo, hayaan mong ibalik kita sa simula. Ang bahay ko. Nakaraniwang pakiramdam ko ay aking kanlungan. Pagkatapos ng mahabang araw sa Nena's Sari-Sari Store, ngayon ay nakakasakal. Lumapit ako sa bintana, nakatingin sa mga ilaw ng Maynila na lumalabo. Ang ulan ay bumabagsak ng tuloy-tuloy, malamig na ambon, at pakiramdam ko ay hinuhugasan nito ang bawat huling pag-asa na mayroon ako. Ang insidente na tinutukoy ng aking anak ay nangyari sa kaarawan ng apo ko. Naghanda si Maya ng engranding salusalo sa isang mamahaling restaurant sa Makati. Ipinagyayabang niya ang bago niyang kotse at pinag-uusapan ang trip niya sa Boracay na plano niya. Dinadaluhan siya ng aking mga anak at apo. Tulad ng dati, may nagtanong kung paano nabili ni Maya ang lahat ng ito. At nang hindi nag-iisip, nagbiro ako. Magaling siya humanap ng mga magbabayad ng bill. Ito ay dapat na isang biro. Ngunit tumama ito. Ang mukha ni Maya ay nagbago mula sa kumpiyansang ngiti patungo sa isang ngiwi. Pinandilatan ako ni Carlo na parang yelo. Ang natitirang bahagi ng hapunan ay napuno ng awkward na katahimikan. Ngayon ay humihingi sila ng tawad para sa isang komento na totoo, ang katotohanan na matagal ko nang itinago. Nagulo ang isip ko. Inaalala ang bawat pagkakataon ng kanilang pagiging entitled. Nariyan ang pagkakataong binayaran ko ang hindi inaasahang operasyon sa puso ng aking asawa. Isang biglaan, nakakatakot na katotohanan na naglagay sa kanila sa bingit ng pagkalugi. Sinabi nilang babayaran nila ako, ngunit hindi nila ginawa. Ang bayarin ay halos al 80,000. Pagkatapos ay may mga bayarin sa bahay, ang mga misteryosong nawala sa isip ng aking mga anak, hanggang sa sila ay nahaharap sa abiso ng pagputol ng serbisyo. Tahimik kong binabayaran ang mga ito bawat buwan, minsan ilang libo sa loob ng 5 taon. Ang kabuuan ay mahigit 120,000. At pagkatapos ay si Maya, ang kanyang marangyang pamumuhay, ay hindi mula sa matagumpay na karera. Ito ay binuo sa pundasyon ng aking pera. Kailangan niya ng pera para sa bagong wardrobe, para sa kanyang utang sa credit card, para sa kanyang bahagi ng renta. Palagi siyang nasa bingit ng kanyang malaking break. Bilang isang social media influencer. At ako ang bangko. Palagi itong ilang libo dito. 10,000 doon. Parang maliit lang noon. Kaunting tulong lang sa aking anak. Ngunit nang idagdag ko ito sa isip ko, ang numero ay isang malakas na suntok mahigit 150,000. Lahat ito ay isang kumpletong sikreto sa kanyang nobyo, si David. Akala nila ay isa lang akong cash machine na pinapatakbo ng guilt. Palagi akong desperado sa kanilang pag-apruba, sa isang mumunang pagmamahal na ibinubuhos nila kay Maya. Palagi akong umaasa na isang araw ay makikita nila ang lahat ng aking sakripisyo at sa wakas ay sasabihin, Aling Nena, nakikita ka namin, pinahahalagahan ka namin. Ngunit ang sandaling iyon sa hapunan, at ang tawag na ito ay nagpatunay na ang lahat ng aking pag-asa ay isang ilusyon. Para sa kanila, isa lang akong ATM. At ngayon ay galit sila dahil ang aking mga biro ay nakakaapekto sa kanilang kakayahang kumuha ng pera. Ang pag-iisip ay nagdulot ng malamig na buhol sa aking sikmura.
Bumangon ako mula sa sofa at nagsimulang maglakad-lakad sa maliit na sala. Walang tigil ang ulan sa labas. Ngayon ay bumubuo ng ritmo laban sa salamin. Ang ugong ng lungsod sa ibaba ay isang malungkot na tunog. Buong buhay ko ay ako ang responsable, ang nagtatrabaho ng husto, nag-iipon ng pera, at tahimik na sumusuporta sa lahat. At para saan? Para lang itapon ako na parang lumang pahayagan. Nakaramdam ako ng isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman. Hindi ito kalungkutan. Hindi ito kahihiyan. Ito ay isang malamig, matigas na galit. Nagsimula ito sa aking tiyan at kumalat sa aking dibdib isang apoy na sumunog sa lahat ng dating sakit. Ang mga luha na matagal ko nang pinipigilan ay sa wakas ay bumagsak. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng galit. Tiningnan ko muli ang aking telepono. Nakabukas pa rin ang screen sa pangalan ng aking anak. Bawal ka sa kasal ng kapatid mo. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa aking ulo. Sige, naisip ko. Fine. Kung iyan ang gusto mo, sisiguraduhin kong makukuha mo kung ano ang hinihingi mo. Ngunit hindi ka makakakuha ng tawad. Makukuha mo ang isang bagay na mas masahol pa. Isang bagay na magpapakita sa iyo kung sino ako at kung sino ako sa simula pa lang. Sa nanginginig na kamay, binuksan ko ang aking laptop. Hindi lang ako magpapabawal sa kasal. Ganap akong mawawala sa kanilang buhay. Ang aking mga daliri ay nakakapit sa keyboard habang nagnanavigate ako sa isang website ng pag-book ng flight. Ang unang destinasyon na pumasok sa aking isip ay isang lugar na palaging pinangarap ni Maya na bisitahin ngunit hindi niya kayang bayaran. Palawan. Ibibigay ko sa kanila ang isang lasa kung paano talaga ang buhay nang wala ako. Ang aking paghihiganti ay magiging tahimik. At magsisimula ito sa sandaling umalis ako ng bansa. Tumatakbo ang oras. Tinitigan ko ang screen. Ang kumikislap na cursor. Isang maliit. Walang tigil na paalala ng pagpipilian na gagawin ko. Ang orasan sa aking laptop ay nagpakita ng 11:41 ng gabi. Ang lungsod sa labas ay isang antukin na lumabo. Ngunit ang aking isip ay mabilis na tumatakbo. Kailangan kong gawin ito. Kailangan kong gawin ito. Nanginginig pa rin ang aking mga kamay. Bahagyang na-type ko ang aking mga petsa ng paglalakbay. Nag-book ako ng flight na aalis sa loob ng mas mababa sa 6 na oras. Ang tiket ay nagkakahalaga ng maliit na kapalaran, ngunit wala akong pakialam. Sa unang pagkakataon, ang pera ay naging isang tool para sa aking kalayaan, hindi isang tali na humahawak sa akin sa aking pamilya. Isinara ko ang laptop at umupo ng tahimik sandali. Ang bigat ng aking mga desisyon ay lumukob sa akin. Hindi na lang ito tungkol sa kasal. Ito ay tungkol sa pagkuha muli ng aking buhay. Ang ironya ng lahat ay halos poetic. Sa loob ng maraming taon, pinag-uusapan ni Maya ang kanyang pangarap na pumunta sa Palawan. Gumawa pa nga siya ng isang Pinterest board para dito na puno ng mga larawan ng asul na tubig, overwater bungalows, at malinis na puting buhangin. Humingi siya ng tulong sa akin para makapag-ipon para dito, para magbigay para sa kanyang dream vacation. Siyempre, ang perang ibinibigay ko sa kanya ay palaging nawawala sa bagong damit o sa isa pang magarbong hapunan. Hindi siya nakarating sa Palawan. At ngayon ay ako ang pupunta sa kanyang lugar, gamit ang perang kinita ko upang mahanap ang aking sariling kapayapaan. Nagbalik ang aking isip sa lahat ng mga taon na iyon, lahat ng mga hindi sinasadyang kasunduan at tahimik na sakripisyo. Naalala ko ang unang beses na nakakuha ako ng bonus sa aking trabaho, isang bagong o 10,000 na tseke. Plano kong bumili ng bagong sofa para sa aking maliit na apartment, isang bagay na magpaparamdam dito na mas parang bahay. Ngunit pagkatapos ay tumawag ang aking anak. Kailangan niya ng pera para sa isang bagong water heater. Nasira ang luma at hindi nila kayang ayusin. Nang walang pag-aatubili, ipinadala ko sa kanila ang pera. Hindi ko nakuha ang bagong sofa. Palagi itong kung ano. Isang bill sa utility, isang pag-aayos ng kotse, isang down payment sa isang bangka na gusto nila ngunit hindi kailangan. Patuloy ang aking listahan. Sa wakas, ay bumangon ako mula sa sofa. Ang unang bagay na pinagbalot ko ay ang aking laptop at ang aking phone charger.
Pagkatapos ay pumunta ako sa file cabinet sa aking kwarto. Kinuha ko ang isang simpleng Manila folder at nagsimulang punan ito ng bawat dokumento sa pananalapi na mahahanap ko. Mga bank statement na nagpapakita ng lahat ng perang ipinadala ko kay Maya at sa aking mga anak sa loob ng maraming taon. Mga resibo para sa mga pagbabayad sa credit card at mga bill sa utility na binayaran ko para sa kanila. Ang huling detalyadong invoice mula sa pamamaraan sa puso ng aking asawa. Ito ay isang nasasalat na talaan ng lahat ng aking hindi nakikitang kontribusyon. Maingat kong inilagay ang folder sa aking carry-on bag. Ito ang aking insurance policy, ang aking patunay, at ang aking tahimik na sandata. Pagkatapos ay pumunta ako sa aking closet at kumuha ng ilang praktikal na bagay. Isang swimsuit, isang pares ng sandalyas, ilang magagaan na damit. Hindi ako nagbabalot para sa isang bakasyon. Nagbabalot ako para sa isang pagtakas. Ang aking mga galaw ay sinadya. Halos robotic. Hindi ako nag-iisip tungkol sa karagatan o sa araw. Iniisip ko ang kaluwagan na mararamdaman ko kapag libu-libong milya ang layo ko sa lahat ng ito. Iniisip ko kung paano magigiba ang kanilang perpektong mundo na binuo sa aking tahimik na suporta. Habang sinisipit ko ang aking bag, nakakuha ako ng text mula kay Maya. Huwag mong kalimutang tawagan si Mama at humingi ng tawad. Ayaw naming maging awkward ang mga bagay-bagay sa pamilya ni David. Walang binanggit tungkol sa aking damdamin. Walang pag-aalala para sa aking damdamin. Tinatrato niya ako na parang isang empleyado na maaari niyang utusan. Hindi ako sumagot. Nilo-silent ko lang ang aking telepono at inilagay sa bag. Kinuha ko ang aking susi at wallet at huling tumingin sa aking apartment. Ito ay tahimik, maayos, at akin. Ang lugar kung saan ako nagtrabaho, nang walang pagod, nag-ipon ng bawat sentimo, at pinangarap ang isang buhay na hindi ko kayang makuha dahil sa mga taong dapat ay pinakamamahal ako. Nakaramdam ako ng lungkot. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang pakiramdam ng layunin. Hindi ito ang katapusan ng aking buhay. Ito ang simula. Nagtungo ako sa Ninoy Aquino International Airport. Ang proseso ng pag-check-in ay lumabo. Ang linya sa seguridad. Ang gate number. Ang boarding call. Lahat ay parang surreal. Habang sumasakay ako sa eroplano at nakita ang aking upuan, inilabas ko ang aking telepono sa huling pagkakataon. Nakita ko ang ilang text mula sa aking anak na nagtatanong kung tinawagan ko na ba si Maya. Hindi ko binuksan ang mga ito. Lumipad ang eroplano at tiningnan ko ang bintana sa mga ilaw ng lungsod ng Maynila na lumiit sa isang kumikinang na mosaic sa ibaba. Pinanood ko silang lumabo hanggang sa makita ko na lang ang madilim na kalawakan ng dagat Pasipiko at ang mga bituin sa itaas. Malamig at tuyo ang hangin sa loob ng kabin at sa unang pagkakataon sa aking buhay, naramdaman ko na talagang nag-iisa ako, ngunit hindi malungkot. Malaya ako. Ako ang may kontrol. At malapit nang magsimula ang paghihiganti. Mahaba ang flight. Isang mabagal na lumabo ng mga pelikulang hindi ko pinanood. At maligamgam na kape. Ang aking isip ay nasa isang tuloy-tuloy na loop. Inaalala ang bawat sandali ng aking buhay. Bawat pagkakataon na ako ay binaliwala. Bumaba ang eroplano sa malambot na ulap. At luminaw ang mundo sa ibaba. Isang kalat-kalat na maliliit na berdeng isla na napapalibutan ng tubig na napakalinaw na parang swimming pool. Palawan. Ito ay mas maganda pa kaysa sa lahat ng Pinterest board ni Maya na pinagsama. Habang bumababa ako sa eroplano, isang alon ng init ang tumama sa akin makapal at mamasa-masa. Isang kumpletong kaibahan sa malamig na hangin ng Maynila na aking iniwan. Ngunit ito ay isang nakaka-relax na init. Nasa isang maliit na speedboat ako na patungo sa aking resort. At ang malawak na bukas na karagatan sa paligid ko ay parang isang paglilinis. Ang tubig ay kumikinang sa libu-libong kulay ng asul at berde. At sa isang sandali, nakaramdam ako ng pagkamangha. Pagkatapos ay nagmadaling bumalik ang layunin ng aking biyahe. Kailangang magsimula ang paghihiganti. Nakapunta ako sa aking overwater bungalow. At agad na inilagay ang aking laptop sa maliit na desk na tanaw ang karagatan. Isa akong financial analyst sa propesyon,
Kaya ito ang aking comfort zone. Mga numero, data, at malamig, matigas na lohika. Ang aking mga kamay ay gumagalaw sa isang pamilyar na ritmo. Una, nag-login ako sa aking online banking account. Na-transfer ko na ang karamihan sa aking ipon sa isang hiwalay na account, ngunit mayroon pa ring ilang bagay na kailangan kong gawin. Ang una ay ang ganap na i-freeze ang shared credit card account ng aking mga anak na nakakabit sa akin. Nagpunta ako sa pahina ng seguridad ng account at nag-click sa freeze. Isang maliit na window ang lumabas upang kumpirmahin at nag-click ako ng oo nang walang pag-aatubili. Tapos na ang gawa. Pagkatapos ay nag-login ako sa mga website ng kanilang mga kumpanya ng utility. Alam ko ang mga account number at lahat ng kinakailangang impormasyon mula sa maraming taon ng pagbabayad ng kanilang mga bill. Sa ilang click, kinansela ko ang automatikong pagbabayad na naset up ko para sa kanilang gas, tubig, at kuryente. Inilagay ko ang bagong impormasyon. Hiniling ang pagkansela ng serbisyo. Napakasimple, napakatahimik, at napakasira. Sumunod si Maya. Nag-login ako sa kanyang mga credit card account. Mayroon siyang ilang. Lahat ay may mataas na balanse. Binayaran ko na ang mga ito ng mas maraming beses kaysa sa mabibilang ko. Nagpunta ako sa section ng autorisadong user at tinanggal ko ang aking sarili sa mga account. Wala nang emergency na pagbabayad, wala nang pagligtas sa kanya kapag sobra ang gastos niya sa kanyang mga business trip sa Boracay. Napakalaki ng kaluwagan. Alam ko rin na ginagamit nila ang aking family phone plan. Si Maya at ang aking mga anak ay nasa isang shared plan sa ilalim ng aking pangalan. Tinawagan ko ang customer service line para sa kumpanya ng telepono at pagkatapos ng pag-navigate sa isang maze ng mga automated na menu, sa wakas ay nakausap ko ang isang kinatawan. "Hello," sabi ko. Sinusubukang panatilihing matatag ang aking boses. Gusto kong tanggalin ang 2 linya mula sa aking family plan. Ang boses ng kinatawan ay maliwanag at masaya. Isang malaking kaibahan sa aking malungkot na misyon. "Siyempre ma'am, maaari ko bang makuha ang mga numero na gusto mong tanggalin?" Binanggit ko ang mga numero ng aking anak at ni Maya. Ang babae sa kabilang linya ay hindi nagtanong. Pinroseso lang niya ang kahilingan. "Tapos na," sabi niya. "Ang 2 linya ay tinanggal na mula sa iyong plan." Isang maliit na panginginig ang dumaan sa akin. Inisip ko si Maya at ang aking anak na nakakuha ng text message mula sa kumpanya ng telepono. Inisip ko ang kanilang pagkalito, ang kanilang nagmamadaling tawagan ang bawat isa. Hindi ito isang sigawan, hindi ito isang pampublikong paghaharap. Ito ay isang tahimik, masusing gawa ng pagsuway. Ang aking paghihiganti ay isang serye ng mga planadong galaw sa isang chessboard at kakagawa ko lang ng aking unang ilang. Sa lahat ng mga pinansyal na ugnayan na opisyal na naputol, nakaramdam ako ng bigat na nawala mula sa aking balikat. Ang hangin sa bungalow ay pakiramdam na mas magaan. Lumabas ako sa maliit na balkonahe at umupo sa isang upuan, nanonood ng mga isda na lumalangoy sa malinaw na tubig sa ibaba. Mahirap paniwalaan na isang araw pa lang, nakaupo ako sa aking apartment sa Maynila, ang aking mundo ay parang isang bilangguan. Ngayon ay nasa paraiso ako, at sa wakas ay kontrolado ko ang aking sariling buhay. Ang katahimikan ay malalim. Tanging ang banayad na alon ang pumutol. Ito ang katahimikan bago ang bagyo. Alam kong hindi magtatagal bago magsimulang bumaha ang mga tawag sa telepono at text message. At handa ako para sa bawat isa sa kanila. Ang katahimikan ay maganda. Ang tahimik na ugong ng air conditioner sa bungalow, ang malambot na alon sa ilalim lang ng aking balkonahe. Isinara ko ang aking laptop, inilagay ang aking telepono sa isang side table at sa loob ng ilang oras ng kaligayahan, hindi ko inisip ang aking pamilya. Umupo lang ako doon na nanonood ng paglubog ng araw, sa abot tanaw, sa isang kamanghamanghang pagsabog ng kahel at rosas. Napakalaki at napakabago ng mundo. At nakaramdam ako ng napakaliit, ngunit ganap na kontrolado. Nagising ako kinaumagahan, na mas nakapagpahinga, kaysa sa maraming taon. Nag-almusal ako sa aking pribadong deck.
isang plato ng sariwang prutas, at isang tasa ng itim na kape. Habang kumakain ako, nanood ako ng ilang dolphin na naglalaro sa malayo. Ang kapayapaan ay suryal, halos nakakalunod. Naisip ko ang kaguluhan na marahil ay nangyayari sa bahay. At ang isang maliit, mapait na bahagi ko ay ngumiti. Ito ang katahimikan bago ang bagyo. Alam kong darating ang mga tawag. Hindi ko lang alam kung gaano kabilis o gaano kagrabe ang mga ito. Nagsimula sila habang naghahanda ako para lumangoy. Ang aking telepono, na tahimik sa loob ng maraming oras, ay nagsimulang umilaw. Ang unang tawag ay mula sa aking anak. Kumikislap ang kanyang pangalan sa screen. Isang pulang alerto sa aking payapang paraiso. Pinayagan ko itong tumunog, nang tumunog, at pagkatapos ay nag-voicemail. Pagkalipas ng 1 minuto, lumabas ang isang text message. Naputol lang ang tubig. Nakalimutan mo bang bayaran ang bill? Tawagan mo ako kaagad. Medyo bumilis ang tibok ng puso ko. Nagsisimula na ito. Nakaramdam ako ng halo ng kagalakan at takot. Kailangan kong ipaalala sa aking sarili na ito ay para sa aking sariling kapakanan, para sa aking sariling kalayaan. Itinakda ko ang telepono sa ibang setting upang hindi tumunog ang mga tawag at pinanood lang ang screen. Nagsimulang dumating ang mga tawag at text sa mabilis na pagkakasunod-sunod. Pagkatapos ay lumitaw ang pangalan ni Maya. Halos marinig ko ang balisang mataas na tunog ng kanyang boses. Isa-isa. Dumating ang mga tawag at mensahe. Nawalan lang ng kuryente. Ano ang ginawa mo, Aling Nena? Ang mensahe ng aking anak. Na-decline lang ang card ko. Bangungot ito. Nasa checkout ako at napakahihiya ko. Hindi ako tumugon sa alinman sa kanila. Pinanood ko lang ang mga numerong nagkapatong-patong sa aking lock screen. Ang mga numero ay naging isang laro. Isang kakaibang uri ng scorecard. Isang missed call mula kay Carlo. 3 mula kay Maya. Isa pa mula sa aking asawa. Mas mabilis na tumataas ang numero. Kailangan ko ng pera ngayon, Aling Nena. Ang flight ko papuntang family vacation ay sa loob ng 2 araw at hindi mananatili ang mga tiket. Ang mensahe ni Maya ay puno ng mga emoji na sumisigaw ng panik. Ito ay isa sa maraming bagay na hindi niya kailangang alalahanin dahil palagi akong nandoon upang hawakan ang logistic at ang gastos. Ang susunod na mensahe ng aking anak ay mas desperado. Please, Aling Nena, hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari. Hindi namin magamit ang aming credit card. Lahat ay frozen. Dapat ito ay isang uri ng pagkakamali. Pakitawagan mo kami. Hindi ito ang oras para dito. Ang kasal ay sa loob ng 10 linggo. Tiningnan ko ang mga notification na nagkapatong-patong sa screen. Isang patunay ng pagguho ng isang pamilya. 1 minuto ay pangalan ng aking anak. Sa susunod ay pangalan ni Maya. Masikip ang tiyan ko. Ngunit tumanggi akong sumagot. Alam kong kung gagawin ko. Babalik lang sila sa kanilang mga lumang gawi. Manipulahin nila ako gamit ang pagkakasala. At mahuhulog akong muli sa bitag. Kailangang putulin ang cycle. At ito lang ang tanging paraan para magawa ito. Inilagay ko ang telepono nang nakaharap sa ibaba at huminga ng malalim. Naglakad ako pababa sa maliit na hagdanan mula sa aking deck patungo sa karagatan. Mainit at nakakaakit ang tubig. Dahan-dahan akong lumangoy. Hinahayaan ang banayad na agos na dumaloy sa akin. Ang tubig ay napakakaiba mula sa malamig. Kulay abong karagatan ng Maynila. Ito ay puro, mainit, at naglilinis. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, hindi ko dinadala ang bigat ng mga pinansyal na pasanin ng aking pamilya. Ang tubig ay parang isang pisikal na pagpapalaya, isang binyag sa isang bagong buhay. Ginugol ko ang mga sumunod na oras sa paglangoy at pagtangkilik sa katahimikan. Nakaharap pa rin ang telepono sa mesa sa aking bungalow. Alam kong marahil ay nagbi-vibrate ito ng maraming tawag at text. Nang sa wakas ay lumabas ako sa tubig na sariwa at kalmado, pinatuyo ko ang aking sarili at naglakad pabalik sa hagdanan. Nag-atubili ako sandali bago kunin ang aking telepono. Naghanda ako para sa pinakamasama. Ngunit ang nakita ko sa screen ay eksaktong gusto ko sa simula pa lang. Ang kabuuang bilang ay 69 missed calls
at 132 bagong mensahe. Hindi pa ako nakaramdam ng ganoong kalaking kapangyarihan at kapayapaan ng sabay. Ang magulong bagyo na aking pinakawalan ay ganap na nagaganap. At nakatayo ako sa gitna nito, ganap na tahimik. Alam kong susubukan nila akong abutin sa lahat ng posibleng paraan. Ngunit nagawa na nila ang kanilang pinili. At nagawa ko na ang akin. Ang telepono, na may tahimik, galit na screen, ay nakahiga sa maliit na bedside table bilang isang tropeyo. Sa wakas ay inilagay ko ito, hindi dahil takot ako sa sasabihin nila, kundi dahil tapos na akong maglaro ng kanilang laro. Ang aking mga araw sa Palawan ay hindi isang tradisyonal na bakasyon. Ito ay isang working retreat. Ginugol ko ang aking mga umaga sa balkonahe. Ang mainit na araw sa aking balat. At ang banayad na tunog ng mga alon na nagbibigay ng perpektong backdrop para sa trabaho na ginagawa ko. Binuksan ko ang aking laptop at sinimulang buuin ang tunay na ebidensya, ang ebidensya na magsasalita para sa sarili nito kapag dumating ang oras. Ang aking isip ay isang steel trap pagdating sa mga numero. Isang kasanayan na aking pinahusay sa loob ng aking mga taon bilang isang financial analyst. Binuksan ko ang isang bagong spreadsheet. Isang blanko na canvas na naghihintay na mapunan ng kwento ng pagiging entitled ng aking pamilya. Nagsimula ako sa simula ang aking pinakamaagang alaala ng pagiging kanilang pinansyal na suporta. Nagsimula ang lahat ng napaka-inosente, napakabagal. Sinabi sa akin ng aking mga anak na nahihirapan silang bayaran ang kanilang mga health insurance premium. Nasa huling bahagi na sila ng 50s at sinabi nilang ito ay isang hindi inaasahang pasanin. Ito ay ilang libo dito at doon. Isang pabor para sa isang mapagmahal na ina. Mabilis itong umakyat. Nakita ko ang unang bank transfer na ginawa ko sa kanila mula sa aking checking account. Isang maliit na transaksyon mula pa noong 2018. Tinip ko ito sa spreadsheet, isang petsa at isang halaga ng pera. Pagkatapos ay lumipat ako sa mas malalaking bagay. Ang pinakamalaki? Siyempre, ay ang pamamaraan sa puso ng aking asawa. Sinuportahan ng kumpanya ng seguro ang karamihan nito, ngunit may natira pang malaking bahagi, isang halaga na hindi nila makukuha. Tinawagan nila ako na malungkot. Sinasabi sa akin na sila ay nasa bingit ng pagkawala ng kanilang bahay kung hindi nila makukuha ang pera. Ipinadala ko ito sa kanila bawat sentimo ng aking emergency fund. Kinuha ko ang resibo ng wire transfer at tinip ang petsa at ang eksaktong halaga, alabang pa 10,000. Parang muling nararanasan ko ang sandali. Naaalala ko ang kaluwagan sa boses ng aking anak, ang pasasalamat na ipinahayag niya, na ngayon alam kong isang pansamantalang pagganap lamang. Naaalala ko ang sinabi niya sa akin, Aling Nena. Iniligtas mo ang buhay ni Papa. Ngunit hindi na nila binanggit ito muli. Parang hindi nangyari ang 80,000 na transfer. Sunod ay ang mga utility. Sa loob ng 5 taon, ako ang kanilang lihim na tagapagbigay. Bawat buwan, isang bill ang lalabas sa aking email. Isang automatikong paalala na kailangan kong bayaran ang kanilang tubig, kuryente, gas, at cable. Sinuri ko ang aking mga archive ng email. Hinahanap ang bawat digital na resibo. Bawat confirmation number. Idinagdag ko ang lahat sa spreadsheet. Lumilikha ng isang tumatakbong kabuuan. Ito ay mahigit E120,000. Ito ang pera na dapat nilang iniipon para sa pagre-retiro, para sa kanilang sariling kapayapaan. Sa halip, patuloy lang silang gumastos. Nabubuhay sila sa isang buhay na hindi nila kayang bayaran. Lahat dahil masyado akong naive para sabihing hindi. At pagkatapos ay si Maya, ang kanyang mga gastos, ay isang hiwalay na kategorya. Isang ganap na kakaibang hayop, palagi siyang ang golden child, ang hindi nagkakamali. Habang ako ay nahihirapan na bayaran ang aking mga student loan at mag-ipon para sa down payment, siya ay bumibili ng mga designer na damit at naglalakbay ng marangya. Nakita ko ang mga bank transfer na ipinadala ko sa kanya para sa renta, para sa kanyang mga bayad sa kotse, para sa kanyang lumalaking utang sa credit card. Palagi siyang nangangako na babayaran niya ako, ngunit hindi niya ginawa. Ang kabuuan mula sa kanya lamang ay mahigit 150,000. Ang spreadsheet ay nagsisimulang maging isang full-blown financial audit ng pagdepende ng aking pamilya.
Ang mga numero ay nakatingin sa akin, malamig at hindi nagpapatawad. Habang kinokolekta ko ang data, hindi na ako galit. Kalmado ako. Parang binubuo ko ang isang puzzle. Isang puzzle ng aking buhay na hindi ko pa ganap na naiintindihan. Ang bawat linya sa spreadsheet ay isang piraso ng kwento. Isang tahimik, hindi matatawarang katotohanan. Ipinrint ko ang lahat. Bawat resibo, bawat bank statement, bawat email. Maayos kong inorganisa ang lahat sa isang malinis, propesyonal na folder. Ito ang aking katotohanan. Ang aking hindi nasusulat na pagtatapat. Ito ay mas malakas kaysa sa anumang argumento na maaari kong magkaroon sa kanila. Alam kong ang folder na ito ang magiging huling sagot ko. Hindi lang ito koleksyon ng mga numero. Ito ay isang patunay ng aking mga taon ng tahimik na sakripisyo. Ito ang patunay ng kanilang karapatan. Isang pisikal na talaan ng hindi nakikitang trabaho na ginawa ko upang panatilihing magkasama ang kanilang buhay. Natapos kong ayusin ang huling dokumento, inilagay ang folder sa aking bag at isinara ito. May araw sa aking mukha at kapayapaan ng karagatan sa harap ko. Mayroon ako ng lahat ng kailangan ko. At handa na akong umuwi. Ilang araw pa lang ang aking paghihiganti. At ang isang bahagi ko ay nagulat pa rin sa lahat ng ito. Ginugol ko ang sumunod na ilang araw sa Palawan. Nagpapainit sa araw at sinusubukang iproseso ang lahat ng nangyari. Nakapatay pa rin ang aking telepono, ngunit alam kong nagpapatuloy pa rin ang kaguluhan. Alam ko rin na ang kanilang takot ay kalaunan ay magiging galit at magsisimula silang makipag-ugnayan sa akin sa ibang paraan. Handa ako para sa kanila. Ngunit hindi lang ako naghihintay sa bagyo. Naghahanda ako para dito. May tahimik na business center ang resort. At ginugol ko ang ilang oras doon bawat hapon. Matalim ang aking focus at malinaw ang aking isip. Nabuo ko na ang folder kasama ang lahat ng mga dokumentong pinansyal. Ngunit gusto kong gumawa pa. Gusto kong buuin ang isang bagay na hindi mag-iiwan ng puwang. Para sa pagdududa, isang presentasyon ng hindi matatawarang katotohanan. Ginugol ko ang mga oras sa pagbuo ng isang detalyadong spreadsheet. Isang buhay na dokumento na nagtatala ng bawat transaksyon sa pananalapi, bawat regalo, bawat utang, bawat bill na binayaran ko para sa aking pamilya. Ang kabuuang halaga ay ngayon ay alapat 57,000. Nandoon ang lahat sa itim at puti. Isang patunay ng aking mga taon ng tahimik na sakripisyo. Ipinrint ko ang lahat at inayos ito ng maayos sa isang maliwanag na asul na folder. Sinulat ko ang pamagat sa pabalat. Ang talaan ng pamilya Reyes. Ito ay isang maliit na detalye, ngunit nagparamdam ito sa akin na muli akong kumokontrol, na ako ang namumuno ngayon. Hindi na ako ang tahimik, sumasang-ayon na ina. Ako ay isang financial analyst na may plano. Naglaan din ako ng oras para makipag-ugnayan sa mga taong alam kong makakatulong sa akin. Ang unang tinawagan ko ay ang aking kaibigan na si Mang Jose. Magkaibigan kami mula pa noong kolehiyo at siya ang aking sandalan. Siya ay isang mahusay na abogado. At alam kong mapagkakatiwalaan ko siya. Ibinigay ko sa kanya ang mabilis na buod ng aking ginawa. Tama ang ginawa mo, Aling Nena, sabi niya. Sinasamantala ka nila. Sa legal, malinaw ka. Ikaw ay isang pribadong mamamayan na nagpasya na huminto sa pagbibigay ng pautang. Hindi ka obligadong bayaran ang kanilang mga bill at ang perang ibinigay mo sa kanila ay regalo. Wala silang legal na pag-angkin dito. Paano kung subukan nila akong kasuhan? Tanong ko, nanginginig ang boses. Naroroon ako para kumatawan sa'yo. Nagbi-bluff lang sila. Sinusubukan ka nilang takutin para umatras ka. Matagal na nilang kinokontrol ka. Gamit ang pagkakasala, wala silang ibang paraan para makuha ang gusto nila. Ang kanyang mga salita ay parang bomba sa aking kaluluwa. Pinatunayan nila ang aking mga damdamin at binigyan ako ng lakas ng loob na magpatuloy. Alam kong tama ang ginagawa ko. At ngayon, ay may kasama ako na susuporta sa akin anuman ang mangyari. Nakipag-ugnayan din ako sa aking boss. Si Ginang Grace. Malaki ang paggalang ko kay Ginang Grace.
Siya ay nasa kanyang 60s at binuo niya ang kanyang kumpanya mula sa simula. Siya ay isang babaeng walang arte, ngunit may gininto ang puso. Siya rin ay isang ina at palagi kong hinahangaan ang paraan ng paghawak niya sa kanyang buhay pamilya. Siya ay matigas ngunit makatarungan. Lubos akong nagtitiwala sa kanya. Sinabi ko sa kanya na mawawala ako sa opisina sandali at sumuporta siya. Alam kong siya ang uri ng tao na makakaintindi sa pinagdadaanan ko. Ginugol ko ang sumunod na ilang araw sa telepono kasama si Mang Jose, na sinusuri ang bawat detalye ng aking kaso. Siya ay masusi at tinulungan niya akong buuin ang isang komprehensibong file na kasama ang isang detalyadong timeline, mga kopya ng lahat ng bank transfer, at isang listahan ng lahat ng mga bill na binayaran ko. Nagpadala pa nga siya sa akin ng kopya ng isang legal na dokumento na maaari kong gamitin kung susubukan nilang gumawa ng anumang legal na aksyon laban sa akin. Ginugol ko rin ang ilang oras sa paggawa ng isang bagay na para lang sa akin. Ang pangarap ko ay pumasok sa business school at palagi kong gustong pumasok sa Ateneo. Ngunit ipinagpaliban ko ang pag-a-apply sa loob ng maraming taon. Palaging sinasabi sa aking sarili na masyado akong abala o wala akong pera. Ngayon sa lahat ng perang iniipon ko, alam kong posible ito. Nagsimula akong magtrabaho sa aking aplikasyon at nakaramdam ako ng layunin na matagal ko nang hindi naramdaman. Ito ang unang pagkakataon sa aking buhay na gumagawa ako ng isang bagay para sa aking sarili at hindi para sa iba. Mabilis na lumipas ang mga araw sa Palawan at bago ko pa malaman, oras na para umuwi ako, pakiramdam ko ay ganap na akong nagbago. Ang babae na sumakay sa eroplanong iyon, ilang araw pa lang ang nakakaraan, ay wala na. Sa kanyang lugar ay isang bagong tao, isang handang harapin ang mundo anuman ang dumating sa kanyang landas. Nahanap ko ang aking lakas at handa akong gamitin ito. Ang paglalakbay pabalik ay hindi tulad ng paglalakbay doon. Papunta sa Palawan. Tumatakbo ako ang aking isip. Isang bagyo ng sama ng loob at kalungkutan. Ngayon ay bumabalik ako. Ngunit hindi na ako tumatakbo. Lumalakad ako sa isang bagong buhay. Ang biyahe sa eroplano ay parang isang victory lap. Nakapagpahinga ako, umitim, at napuno ng isang tahimik na kumpiyansa na hindi ko pa naramdaman noon. Maraming taon akong gumugol sa pagsisikap na maging kung ano ang gusto ng lahat na maging ako. Ngayon, sa unang pagkakataon, ako lang ang sarili ko. Dumating ako sa Ninoy Aquino International Airport. At ang malamig, basa-basa na hangin, ay isang malaking kaibahan sa tropikal na init ng Palawan. Ngunit hindi ito nakakaistorbo sa akin. Ito ay parang bahay. Sumakay ako ng taxi at ibinigay ang aking address. Sa daan pabalik sa aking apartment, hindi ko maiwasang makaramdam na ibang tao ako, isang estranghero sa sarili kong lungsod. Tumingin ako sa labas ng bintana sa mga pamilyar na kalye, ang mataong cafe, ang nagmamadaling mga tao, at nakaramdam ako ng lungkot para sa taong ako noon. Ngunit ang pakiramdam ay panandalian. Wala na ang batang iyon, at hindi ako nalulungkot na mawala siya. Ang unang ginawa ko nang makauwi ay ang maligo ng matagal at mainit. Hayaan kong hugasan ng tubig ang lahat ng stress at sakit na matagal ko nang dinadala. Pagkatapos ay nagsuot ako ng komportableng damit at umupo sa aking sala sa tahimik. Walang laman na espasyo na akin lamang. Marami akong gagawin. Ngunit gusto kong maglaan ng sandali upang tikman ang kapayapaan. Tahimik pa rin ang telepono. Isang maliit, madilim na rektanggulo sa aking coffee table. Alam kong marahil ay puno ito ng mga mensahe mula sa aking pamilya. Ngunit hindi pa ako handang harapin sila. Gusto kong gawin ang mga bagay sa sarili kong paraan. Kinabukasan, maaga akong nagising at nagpunta sa gym. Nag-ehersisyo ako ng isang oras. Nararamdaman ang pagkasunog sa aking mga kalamnan. Ang sarap sa pakiramdam na itulak ang sarili ko sa pisikal. Na maramdaman na malakas at may kakayahan. Pagkatapos ng aking ehersisyo, umuwi ako at gumawa ng malaking almusal. Kumain ako ng dahan-dahan, tinatangkilik ang bawat kagat. Hindi na ako nagmamadali sa buhay. Hindi na inuuna ang aking sarili. Ito ang aking bagong normal. Pagkatapos ng almusal,
Sa wakas ay binuksan ko ang aking telepono. Ang screen ay isang magulong kalat ng mga notification. Mayroong ilang dosenang missed calls. At mas maraming text message kaysa sa mabibilang ko. Mabilis kong in-scroll ang mga ito. Karamihan ay mula sa aking anak. At maya na puno ng galit, pagkalito, at isang kakaibang pakiramdam ng pagiging entitled. May 2 araw ka para buksan ang mga credit card o hindi tayo makakapunta sa welcome dinner ng mga magulang ni David. Patay pa rin ang mga utility. May ideya ka ba? Kung gaano kami kamahal para maibalik ito? May utang ka sa amin, Aling Nena. Hindi ito laro. Nagiging bata ka. Kailangan ka namin. Tawagan mo kami ngayon. Tinanggal ko ang lahat ng ito nang walang pag-aalinlangan. Mga salita lang sila sa screen. At wala na silang kapangyarihan sa akin. Alam ko kung ano ang susunod kong gagawin. Tinawagan ko ang aking kaibigan na si Mang Jose. Sinagot niya sa unang ring. Ang kanyang boses ay kalmado at nakakapanatag. Aling Nena, bumalik ka na. Nagtataka ako kung kailan ko maririnig mula sa iyo. Sabi niya. Bumalik na ako. Sabi ko. At handa na ako. Ibinigay ko sa kanya ang mabilis na buod ng nangyari. Nakinig siya ng matiyaga. Nagtatala. Okay. Sabi niya. So far so good. Ginawa mo ang lahat ng tama. Sa legal, hindi ka kayang galawin. Wala silang karapatang kasuhan ka. Matagal mo nang binabayaran ang kanilang mga bill. At ngayon ay nagpasya kang huminto. Iyan ay personal na pagpili. Hindi kanila mapipilit na bayaran ang kanilang mga gastusin. Paano ang perang ibinigay ko sa kanila? Tanong ko. Ang offer 57,000 na iyon ay regalo. Sabi niya, maliban kung mayroon kang pirmadong dokumento na nagsasaad na ito ay pautang, hindi mo ito mababawi. Ngunit hindi kanila mapipilit na magbayad ng anuman sa hinaharap. Ang iyong malinis na paghihiwalay, ang eksaktong kailangan mo. Kailangan mong tandaan, Aling Nena. Ikaw ang may kontrol dito. Hindi sila. Ang kanyang mga salita ay isang paghahayag. Sa lahat ng mga taong ito, naisip ko na nakulong ako, isang bihag sa mga pinansyal na pangangailangan ng aking pamilya. Ngunit ang mga salita ni Mang Jose ay nagparamdam sa akin na palagi kong hawak ang kapangyarihan. Ako ang may pera. Ako ang kayang umalis. Hindi lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na gawin ito. Ngayon ay mayroon na ako. Nagpasalamat ako kay Mang Jose at binaba ang telepono. Nakaramdam ako ng kumpiyansa. Matagal ko nang pinaghahandaan ito sa loob ng maraming taon, kahit hindi ko alam. Mayroon akong kaalaman sa pananalapi, legal na payo, at emosyonal na lakas para manindigan. Wala akong mawawala. At lahat ay makukuha. Hindi na ako ang tahimik, sumasang-ayon na ina. Ako ay isang puwersa na dapat isaalang-alang. At handa akong harapin sila. Hindi bilang biktima, kundi bilang nagwagi. Kinabukasan pagkatapos ng aking pagbabalik, bumalik ako sa trabaho. Habang naglalakad ako sa opisina ng Reyes Financial Solutions, nakaramdam ako ng pamilyar na pagkabalisa. Tahimik ang aking telepono. At nabura ko na ang 12-dosenang text message na naipon habang wala ako. Handa akong harapin ang mundo. Ngunit hindi ako handa na harapin ang aking boss, si Ginang Grace. 1 linggo akong nawala at hindi ko siya inabisuhan. Nag-alala ako na magagalit siya, ngunit alam kong kailangan ko siyang harapin. Siya ay isang babaeng walang arte. Ngunit makatarungan din siya. At alam kong maiintindihan niya ako. Naglakad ako papunta sa aking mesa, at nandoon na siya, may hawak na tasa ng kape. Tumingin siya sa akin, may ngiti sa kanyang mukha. Aling Nena, bumalik ka na. Nagtataka ako kung kailan kita makikita. Sabi niya, mukha kang nakapagpahinga. Nakabuti sa iyo ang pahinga. Nakaramdam ako ng ginhawa. Salamat Ginang Grace, sabi ko. Kailangan ko iyon. Mabuti. Sabi niya. Masaya ako na naglaan ka ng oras para sa iyong sarili. Masyado kang nagtatrabaho. Na-miss ka ng iyong koponan, ngunit nagawa naman nila ng maayos. Mayroon kang mahuhusay na tao na nagtatrabaho para sa iyo. Ngumiti ako. Alam ko,
Sabi ko, sila ang pinakamahusay. Nag-usap kami sandali tungkol sa trabaho, at pagkatapos ay tiningnan niya ako ng seryoso. Aling Nena, sabi niya, alam kong may pinagdadaanan ka. Hindi ako manghuhula ng isip, ngunit matagal na ako sa negosyong ito, at alam ko kung kailan may taong may mabigat na pasanin. Nandito ako para sa iyo kung kailangan mong makipag-usap. Laging bukas ang aking pinto. Ang kanyang mga salita ay isang kaginhawaan. Nakaramdam ako ng bukol sa aking lalamunan. Palagi kong hinahangaan si Ginang Grace, ngunit hindi ko pa talaga siya kilala. Siya ay isang pribadong tao, at pinaghihiwalay niya ang kanyang personal na buhay sa kanyang buhay sa trabaho. Ngunit ang kanyang mga salita ay isang lifeline. Binibigyan niya ako ng olive branch, isang imbitasyon sa isang pagkakaibigan na hindi ko man lang alam na kailangan ko. Nang araw na iyon, nagpahinga ako at nagpunta sa kanyang opisina. Isinara ko ang pinto sa likod ko at umupo sa upuan sa tapat niya. Huminga ako ng malalim. Ginang Grace. Sabi ko, hindi ko alam kung saan magsisimula. Ngumiti siya. Magsimula ka lang sa simula. Mayroon akong lahat ng oras sa mundo. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa aking pamilya. Tungkol sa aking anak na si Maya. Tungkol sa mga tao ng pinansyal na pang-aabuso. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa kasal. Ang tawag sa telepono. At ang aking desisyon na umalis. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa Palawan. Tungkol sa aking plano. At tungkol sa folder na puno ng mga resibo. At bank statement. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa 6 na missed calls. At daan-daang text message. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa sakit, ang galit, at ang pakiramdam ng pagpapalaya na naramdaman ko nang sa wakas ay pinutol ko sila. Nakinig siya ng matiyaga, ang kanyang ekspresyon, isang halo ng pakikiramay at paggalang. Nang matapos ako, hindi siya nagsalita sa loob ng mahabang panahon. Tiningnan lang niya ako. May alam na tingin sa kanyang mga mata. Aling Nena, sabi niya. Sa wakas, ipinagmamalaki kita. Ang ginawa mo ay nangailangan ng napakalaking lakas ng loob. Karamihan sa mga tao ay patuloy lang na magdurusa ng tahimik, ngunit ipinagtanggol mo ang iyong sarili. Gumuhit ka ng linya at sinabi mo, wala na. Kailangan ng isang espesyal na uri ng lakas. Hindi ako nakakaramdam ng lakas. Sabi ko, pakiramdam ko ay pagod na ako. Alam ko, sabi niya. Ngunit, nasa kabilang panig ka na nito ngayon. Tapos na ang mahirap na bahagi. Ngayon ay maaari kang mag-focus sa pagbuo ng iyong bagong buhay. Nagawa mo na ang pinakamahirap na bahagi. Iniligtas mo ang iyong sarili. Iniisip ko ang sinabi mo sa akin kanina. Sabi ko, tungkol sa pag-una sa aking sarili. Nagtatrabaho ako sa aking aplikasyon para sa business school. Palagi kong gustong pumasok sa Ateneo. Nagliwanag ang mukha ni Ginang Grace. Napakaganda niyan. Sa tingin ko ay isang kamangha-manghang ideya iyan. Isa ka sa pinakamatalinong tao na kilala ko. Magiging asset ka sa anumang business school. Susulat pa nga ako ng liham ng rekomendasyon para sa iyo. Matagal ko nang gustong gawin iyan. Alam kong makakapasok ka. Mayroon kang kung ano ang kinakailangan. Isa kang mandirigma, Aling Nena. Hindi mo lang alam hanggang ngayon. Pinuno ng kanyang mga salita ang aking pakiramdam ng layunin at pag-asa. Mayroon akong plano, isang support system, at isang bagong pakiramdam ng pagpapahalaga sa sarili. Palagi kong hinahangaan si Ginang Grace. Ngunit ngayon, ay nakikita ko siya bilang isang mentor, isang gabay, at isang kaibigan. Binigyan niya ako ng isang regalo na mas mahalaga kaysa sa anumang halaga ng pera. Binigyan niya ako ng lakas ng loob na maniwala sa aking sarili. Marami akong gagawin, ngunit sa unang pagkakataon sa aking buhay, pakiramdam ko ay nasa tamang landas ako. Alam kong magiging maayos ako. Ang sumunod na 2 linggo ay isang kakaibang halo ng tahimik na kapayapaan at lumalagong tensyon. Nakasanayan ko ang isang bagong routine. Maaga akong gigising, magpupunta sa gym, pagkatapos ay pupunta sa trabaho. Sa tanghalian,
Dadalhin ko ang aking laptop sa isang tahimik na sulok ng opisina at magtatrabaho sa aking aplikasyon para sa Ateneo Business School. Ibang-iba ang pakiramdam ng mga tanong ngayon. Hindi ito parang isang imposible pangarap, kundi isang tunay na layunin na kayang abutin. Malaking tulong si Ginang Grace. Dadalaw siya sa aking mesa at magtatanong kung paano ang aplikasyon, nag-aalok ng payo at paghihikayat. Sinuri pa nga niya ang aking mga sanaysay, ang kanyang pulang panulat, gumagawa ng maliliit na pagwawasto na nagbigay ng malaking pagbabago. Ang aking telepono, na tumutunog ng walang tigil sa loob ng maraming araw, ay sa wakas ay tumahimik. Hindi ko sila na-block, ngunit sa wakas ay nakuha nila ang pahiwatig. Ang kakulangan ng tuloy-tuloy na text at tawag ay isa ng uri ng tagumpay. Alam kong pansamantala lang ang katahimikan. Ito ang katahimikan bago ang bagyo, ngunit wala akong pakialam. Handa ako sa anumang dumating sa aking landas. Ang kapayapaan ay nabasag 3 araw bago ang kasal. Nag-lunch break ako, kumakain ng salad, at nagtatrabaho sa aking aplikasyon nang tumunog ang aking telepono na may hindi kilalang numero. Bumilis ang tibok ng puso ko, ngunit nagpa siya akong sagutin ito. Isang boses ng babae, na hindi ko nakilala, ang nagsalita sa kabilang linya. "Hello? Ito ba si Aling Nena?" Tanong niya. Medyo nanginginig ang kanyang boses. "Oo, ako ito," sabi ko. "Sino ito?" "Ay, hindi mo ako kilala?" Sabi niya. "Pinsan ako ng nobyo ni Maya. Si David. Ang pangalan ko ay Ana. Nagkita kami sa welcome dinner ng pamilya niya ilang buwan na ang nakakaraan. Pasensya na sa abala, pero parang kailangan kitang tawagan." May lamig na bumaba sa aking gulugod. "Anong nangyayari?" Tanong ko. "Naku!" Sabi niya. Bumaba ang kanyang boses sa bulong. "Pinag-uusapan ka ng pamilya. Pinag-uusapan ka ng lahat. Narinig ko ang iyong anak, at si Maya na nagsasabi sa lahat na hindi ka matatag, na nagkaroon ka ng breakdown, at tumakas ka ng walang pasabi. Sinasabi nilang sinisira mo lang ang kasal dahil selosa ka. Narinig ko pa ang iyong anak na nagsasabi na niloloko mo ang iyong pamilya sa loob ng maraming taon, na sinasabi mong financial analyst ka, ngunit sa katunayan ay isa ka lang high-end personal assistant." Nanlamig ang dugo ko. Sinusubukan nilang ipinta ako bilang kontrabida, bago ko pa man masabi ang aking panig. Ito ay isang klasikong galaw, at nagalit ako na hindi ko ito naisip. Masyado akong nakatuon sa aking sariling plano, na hindi ko man lang naisip na magkakaroon din sila ng plano. "Salamat sa pagpapaalam sa akin," sabi ko. "Talagang pinahahalagahan ko. Mayroon ka pa bang masasabi sa akin?" Nandoon lang sila. Pinag-uusapan ang lahat. Sabi niya, "Sinasabi ng iyong kapatid sa lahat na selosa ka palagi sa kanya, na hindi ka pa naging masaya para sa kanya. Manipulatibo ang lahat. Gusto lang kitang tawagan at sabihin na may mga tao doon na hindi naniniwala sa kanila." Nagpasalamat ako sa kanya muli at binaba ang telepono. Nakalimutan na ang aking salad, nawala ang aking gana. Nakaramdam ako ng galit na napakalakas, na kailangan kong ipikit ang aking mga mata at huminga ng malalim. Sinusubukan nilang sirain ang aking reputasyon upang gawin akong isang halimaw. Sinusubukan nilang itulak ang lahat laban sa akin, upang kapag sa wakas ay sinabi ko ang katotohanan, walang maniniwala sa akin. Ngunit hindi ko lang sila hahayaan na makatakas dito. Hindi na lang ito isang tahimik na labanan. Ito ay isang pampublikong digmaan. Pinili nila ang kanilang sandata, at ngayon ay pipiliin ko ang akin. Mayroon akong plano, at mayroon akong folder na puno ng mga resibo at bank statement. Alam ko ang katotohanan, at sisiguraduhin kong malalaman din ng lahat. Kinabukasan, nag-day off ako sa trabaho. Nag-shopping ako. Hindi ako bumili ng anumang mamahalin o maganda. Bumili lang ako ng isang maganda. Simpleng damit. Ito ay malalim na sapphire blue. At ito ay isang simple, eleganteng hiwa. Bumili din ako ng isang maliit na clutch at isang pares ng matching na sapatos. Hindi ako nagbibihis para sa kasal. Nagbibihis ako para sa digmaan. Kinabukasan bago ang kasal, nakakuha ako ng text mula sa aking anak. "Aling Nena, napakabalintuna mo.
papunta kami sa Maynila para maghanda sa kasal. Pakitawagan mo kami. Kailangan naming mag-usap. Ito ang huling pagkakataon mo. Tinanggal ko ang mensahe. Nang walang pag-aalinlangan, hindi sila pupunta para mag-usap. Pupunta sila para bigyan ako ng ultimatum. Hindi ako nandoon para tanggapin ito. Sa halip, ginugol ko ang araw sa paghahanda ng aking sarili. Plansahin ko ang aking damit. Pinakintab ko ang aking sapatos. At sinigurado kong perpekto ang aking buhok at makeup. Hindi lang ako pupunta sa kasal. Lilikha ako ng isang engrandeng pagpasok. Ipapakita ko sa kanila na hindi ako ang sirang, hindi matatag na tao na pinapaniwalaan nilang ako. Ipapakita ko sa kanila na malakas ako, may kakayahan, at tapos na akong maging biktima nila. Itinaas ko ang aking ulo at lumabas ng pinto. Ang aking folder ay nasa aking kamay, at ang aking puso ay bumubulusok sa aking dibdib. Alam kong haharapin ko ang pinakamalaking hamon sa aking buhay, ngunit hindi ako natatakot. Handa ako. Pupunta ako sa kasal, at gagawa ako ng pahayag. At sa pagkakataong ito, hindi ito biro. Ang hangin sa loob ng ballroom ng The Peninsula Manila ay makapal sa amoy ng mga lilis at lumang pera. Nakabitin ang mga chandelier mula sa mataas na kisame, nagbibigay ng mainit na gintong ilaw sa perpektong nakaayos na mga mesa. Lahat ay nakadamit ng maganda. Ang kanilang tawanan at pag-uusap, isang mahinang ugong sa marangyang espasyo. Nakatayo ako sa pasukan. Isang malaking kaibahan sa masayang tanawin. Simple at elegante ang aking sapphire blue dress, ngunit pakiramdam ko ay isang multo. Huminga ako ng malalim. Hinawakan ang simpleng asul na folder sa aking kamay. At pumasok. Lumingon ang mga ulo. Huminto ang mga pag-uusap. Ang aking anak ang unang nakakita sa akin. Lumaki ang kanyang mga mata. Isang tingin ng purong pagkabigla sa kanyang mukha. Lumipad ang kanyang kamay sa kanyang bibig. Agad siyang nagsimulang bumulong sa aking asawa, na lumingon at tumingin sa akin, isang blankong ekspresyon sa kanyang mukha. Si Maya. Nakatayo sa altar sa isang nakamamanghang puting gown. Nakita ako. Ang ngiwi na nasa kanyang mukha buong gabi. Nawala. Napalitan ng isang tingin ng purong walang pag-aalinlangan na takot. Nagsimula siyang bumulong sa kanyang nobyo. Si David, na lumingon at tumingin sa akin. Isang naguguluhang ekspresyon sa kanyang mukha. Wala akong pinansin sa kanila. Naglakad lang ako diretso patungo sa harap ng silid. Ang tunog ng aking takong sa marmol na sahig, umalingaw-ngaw sa biglaang katahimikan. Naramdaman ko ang libu-libong mata sa akin. Wala akong pakialam. Patuloy lang akong naglakad, nakataas ang aking ulo. Sa wakas ay nakarating ako sa altar. At tumayo ako doon ilang metro mula kay David. Tiningnan niya ako. May tanong sa kanyang mga mata. Aling Nena, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahinang bulong. Anong ginagawa mo dito? Hindi ko siya sinagot. Tiningnan ko lang si Maya, na ngayon ay nanginginig. Hawak ang braso ni David. Maya, sabi ko, ang aking boses ay matatag at malinaw, sapat na malakas para marinig ng lahat. Alam kong hindi tayo nagkasundo kamakailan. Medyo abala ako. Gusto ko lang pumunta dito at bigyan ka ng regalo sa kasal. Medyo hindi pangkaraniwan. Ngunit sa tingin ko ay isang bagay na pareho ninyong pahahalagahan ni David. Inabot ko ang asul na folder kay David. Kinuha niya ito, ang kanyang mga mata. Mabilis na lumipat mula sa folder sa akin, isang tingin ng purong pagkalito sa kanyang mukha. Binuksan niya ito at sinuri ng kanyang mga mata ang unang pahina. Namutla ang kanyang mukha. Tiningnan niya si Maya. May tingin ng pagtataksil sa kanyang mga mata. Puti ang mukha ni Maya. Ano ito? Tanong niya. Ang kanyang boses ay isang mahinang ungol. Ito ay isang ledger, sabi ko. Ng lahat ng pera na ibinigay ko sa iyong bagong pamilya, ang kabuuan ay E457,000. Nandoon ang lahat sa itim at puti. Bawat sentimo, bawat bill, bawat pagkakataon na binayaran ko ang pag-aayos ng kotse, isang shopping trip, isang trip sa Boracay, isang malakas na paghinga ang lumabas sa karamihan. Lumaki ang mga mata ni David. Tiningnan niya si Maya,
May tingin ng purong pagtataksil sa kanyang mga mata. Maya, sabi niya. Nanginginig ang kanyang boses. Ano ang sinasabi niya? Ang mukha ni Maya ay isang maskara ng purong takot. Tiningnan niya ako, at ang kanyang mga mata ay napuno ng galit na napakatindi na halos mahawakan. Aling Nena, sinisira mo ang kasal ko. Sigaw niya. Sinungaling ka. Selosa ka. Sinisira mo ang buhay ko. Tumakbo ang aking anak patungo sa altar. Baluktot ang kanyang mukha sa galit. Aling Nena, anong ginagawa mo? Sigaw niya. Ipinapahiya mo kami. Umalis ka. Hindi ako gumalaw. Tumayo lang ako doon. Isang tahimik, hindi matitinag na puwersa. Hindi ako aalis, sabi ko. Hanggat hindi nalalaman ng lahat ang katotohanan. Hindi ako sinungaling. Mayroon akong mga resibo upang patunayan ito. Sa loob ng maraming taon, binabayaran ko ang iyong buhay, Maya. Habang naglalakbay ka ng marangya at bumibili ng mga designer na damit, nagtatrabaho ako ng 2 trabaho sinusubukang pagkasayahin ang buhay. Habang pinaplano mo ang iyong pangarap na kasal, binabayaran ko ang iyong utang sa credit card. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. At ang ibinigay mo lang sa akin ay isang sipa sa ngipin. Hindi ito tungkol sa selos. Ito ay tungkol sa hustisya. Nagbubulungan na ngayon ang karamihan. Lahat ay nag-uusap, bumubulong, nagtuturo. Si David, namumutla ang mukha. Ibinaba ang folder at tumakbo palabas ng silid. Si Maya, na may tingin ng purong takot sa kanyang mukha. Tumayo ang aking anak doon, nakabukas ang kanyang bibig, isang tingin ng purong pagkabigla sa kanyang mukha. Tumayo lang ang aking asawa doon, na nakatingin sa akin, blanko ang kanyang mukha. Tiningnan ko sila. At sa unang pagkakataon sa aking buhay, nakaramdam ako ng kapayapaan. Nasabi ko ang aking katotohanan. Nanindigan ako. At nanalo ako. Lumingon ako at lumabas ng ballroom. Iniiwan silang pulutin ang mga piraso ng kanilang sirang buhay. Ang mga chandelier ay kumikinang pa rin. Ang mga lilis, amoy matamis pa rin. Ngunit nawala na ang mahika. Nagawa ko ang aking pahayag. At sa pagkakataong ito ay mas malakas kaysa sa anumang biro. Iniwan ko ang The Peninsula Manila. Iniiwan ang magulong simponiya ng isang nasirang kasal. Huminga ako ng malalim. Naramdaman ang malamig na hangin ng Maynila na nagpapaginhawa sa aking balat. Ngunit sa loob, may apoy pa ring naglalagablab. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Alam ko lang na hindi ako makakabalik sa aking apartment, kung saan maaaring naghihintay ang isa pang tawag mula sa aking anak o Maya. Matagal akong naglakad, gumagala sa mga kalye ng Maynila, sinusubukang ayusin ang aking mga iniisip. Ang katahimikan ng lungsod, pagkatapos ng mga sigaw at hiyawan ng kasal, ay isang kaluwagan. Sinira ko lang ang kasal ng aking anak. At ipinahiya ang aking mga anak sa harap ng kanilang mga kaibigan at pamilya. Ngunit wala akong naramdamang pagsisisi. Nakaramdam ako ng malalim na kapayapaan. Nagawa ko ang kailangan kong gawin. Nasabi ko ang aking katotohanan. At hindi ako nagsisisi dito. Alam kong susubukan nila akong gumanti. Naghanda ako para doon. Mayroon akong tulong ni Mang Jose na tumulong sa akin na ihanda ang lahat ng legal na dokumento. Mayroon akong suporta ni Ginang Grace na naniwala sa akin. At mayroon akong patunay ang asul na folder sa aking pitaka. Handa ako para sa laban na nasa unahan. Hindi na ako ang takot. Mahina na babae na akala nila ako. Ako ay isang babae na nahanap ang kanyang lakas. At hindi ko hahayaan na kunin nila ito. Nakahanap ako ng isang maliit, madilim, at tahimik na bar. At umupo sa counter. Umorder ako ng isang baso ng whiskey. At dahan-dahang sinipsip ito, nararamdaman ang init nito na kumalat sa aking katawan. Naisip ko si Maya. Ang kanyang mukha nang umalis si David. Naisip ko ang aking anak. Ang kanyang mukha. Isang halo ng takot at galit. Alam kong hinding-hindi nila ako patatawarin. Ngunit hindi ko kailangan ang kanilang kapatawaran. Kailangan ko lang ang aking kalayaan. Habang nakaupo ako doon na nakatingin sa aking baso ng whiskey, nakaramdam ako ng banayad na tapik sa aking balikat.
Lumingon ako at nakita ang aking pinsan na si Aling Susan, 65 taong gulang, ang kapatid ng aking asawa. Tumingin siya sa akin. May mainit na ngiti sa kanyang mukha. Aling Nena, sabi niya. Alam kong nandito ka. Hinahanap kita. At ipinagmamalaki kita. Tumulo ang luha sa aking mukha. Si Aling Susan lang sa aking pamilya ang nakakaalam ng buong kwento. Siya lang ang nandoon nang operahan ang aking asawa. At siya lang ang nagtanong sa akin kung paano ko na kayanang bayaran. Naniwala siya sa akin. At mas mahalaga iyon sa akin kaysa sa anuman. Umupo siya sa tabi ko. At umupo lang kami doon ng tahimik na nakatingin sa labas ng bintana. Hindi siya nagsalita. Hindi niya ako hinusgahan. Nandoon lang siya. At iyon lang ang kailangan ko. Kinuha niya ang aking kamay at marahang pinisil. Aling Nena, sabi niya. Tama ang ginawa mo. Ipinagtanggol mo ang iyong sarili. Huwag mong kalimutan iyan. Tama ang ginawa mo. Tumingin siya diretso sa aking mga mata. Matatag ang kanyang tingin. Ang iyong anak at si Maya, at maging ang iyong asawa, ay nagkakalat ng masasamang tsismis tungkol sa iyo. Sinasabing nagkaroon ka ng mental breakdown at tumakas. Ngunit nagkamali sila. Pinisil niya muli ang aking kamay. Kumilos ka ng may dahilan. Kinolekta mo ang iyong ebidensya. Ipinaglaban mo ang iyong sarili. At nanalo ka. Sinabi niya sa akin ang lahat. Sinasabi ng aking anak at ni Maya sa lahat na nagkaroon ako ng mental breakdown at tumakas. Nagawa-gawa ko lang ang lahat para sirain ang kasal ni Maya dahil sa selos. Sinusubukan ka pa nga nilang kasuhan, dagdag niya. Ngunit huwag kang mag-alala. Alam kong tutulungan ka ni Mang Jose, at magtetestigo ako para sa iyo. Sasabihin ko ang totoo. Sasabihin ko sa lahat ang ginawa mo. Pinisil niya muli ang aking kamay. Hindi ka nag-iisa, sabi niya. Huwag mong kalimutan iyan. Ang kanyang mga salita ay isang lifeline sa gitna ng isang magulong dagat. Matagal akong nakaramdam ng paghihiwalay. Pakiramdam na ako lang ang nakakita sa nangyayari. Ngayon na nakaupo sa isang tahimik na bar sa Maynila, kasama ang aking pinsan na si Aling Susan, nakaramdam ako ng pagkakabilang na matagal ko nang hindi naramdaman. Nag-usap kami ng maraming oras. Ang kanyang boses, isang kalmado, nakakapanatag na presensya sa magulong bagyo ng aking buhay. Sinabi niya sa akin ang mga kwento tungkol sa aking asawa, kung paano siya palaging isang tahimik na tao. Madaling maimpluwensyahan ng aking anak, at ni Maya. Sinabi niya sa akin na palagi siyang nag-aalala para sa akin, ngunit hindi niya alam kung paano mamagitan. Sinubukan ko minsan, sabi niya. Sinabi ko sa iyong anak na sobra na ang hinihingi niya sa iyo. Tumingin lang siya sa akin at sinabi, ito ang ginagawa ng mga pamilya. Nag-aalaga sila sa isa't isa. Alam ko sa sandaling iyon na hinding-hindi niya makikita ang ginagawa niya. Bulag lang siya. Tumango ako. May bukol sa aking lalamunan. Palagi akong umaasa na makikita ng aking anak ang ginagawa niya, na magkakaroon siya ng epiphany. At mapagtanto na, sinasaktan niya ako. Ngunit alam ko na ngayon na hinding-hindi niya gagawin. Masyado siyang nawawala sa kanyang sariling mundo, ng pagiging entitled, para makita ang sakit na idinudulot niya. Nag-usap kami hanggang magsara ang bar. At pagkatapos ay inihatid ako ng aking pinsan pabalik sa aking apartment. Niyakap niya ako at nakaramdam ako ng init na hindi ko naramdaman mula pa noong bata ako. Hindi na ako nag-iisa. Mayroon akong pamilya. At hindi ito ang pinanganak ko. Ito ang nahanap ko. Ang sumunod na ilang buwan ay isang lumabo ng trabaho. Aplikasyon sa business school. At lingguhang hapunan kasama ang aking pinsan. Tahimik ang aking telepono. Walang tawag. Walang text message. Parang nawala silang lahat sa mukha ng mundo. Narinig ko kay Aling Susan na iniwan na ni David si Maya at nagulo siya. Nawalan siya ng trabaho at nakatira sa aking mga anak na ngayon ay nahihirapan na. Sinubukan pa nga nila akong kasuhan, ngunit agad silang pinigilan ni Mang Jose. Ang perang ibinigay ko sa kanila ay regalo at wala silang legal na pag-angkin dito. Nawala nila ang lahat at wala akong kinalaman dito. Nahanap ko ang aking kalayaan. At ito ay isang magandang bagay. Mas nagtrabaho ako ng husto sa Reyes Financial Solutions.
At si Ginang Grace ay isang tuloy-tuloy na pinagmulan ng suporta. Tinulungan niya ako sa aking mga sanaysay at sumulat siya ng isang maliwanag na liham ng rekomendasyon. Ipinasa ko ang aking aplikasyon sa Ateneo at naghintay ako. Dumating ang sulat ng pagtanggap sa isang malamig na hapon ng Disyembre. Binuksan ko ito sa nanginginig na kamay. At nang makita ko ang mga salita, "Binabati kita. Tinanggap ka." Sumigaw ako ng purong kagalakan. Tinawagan ko si Ginang Grace at tuwang-tuwa siya. Tinawagan ko si Mang Jose at tuwang-tuwa siya. Sinagot niya ang telepono sa unang ring at sinabi ko sa kanya ang balita. Umiyak lang siya. At narinig ko ang pagmamahal sa kanyang boses. "Ipinagmamalaki kita. Aling Nena," sabi niya. "Palagi kong alam na kaya mo iyan." Pagkalipas ng ilang linggo, nakakuha ako ng tawag mula sa isang numerong hindi ko nakikilala. Halos hindi ko ito sinagot, ngunit sinabi sa akin ng isang kakaibang pakiramdam na dapat ko. Ito ang aking asawa. Pagod at talunan ang kanyang boses. Hindi siya humingi ng anuman sa akin. Sinabi lang niya, "Aling Nena, pasensya na." Sinabi niya na tiningnan niya ang ledger na ibinigay ko kay David at iniisip niya ang lahat. Sinabi niya sa akin na nagkamali siya na hayaan ang aking anak at si Maya na tratuhin ako sa paraan na ginawa nila. Sinabi niya sa akin na labis siyang humihingi ng tawad para sa lahat ng sakit na idinulot niya sa akin. Alam kong huli na para ayusin ang mga bagay, sabi niya. Nanginginig ang kanyang boses, ngunit gusto ko lang sabihin na, pasensya na. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Nakinig lang ako sa kanya. Siya ay isang sirang tao. Isang anino ng taong kilala ko noon. Nakaramdam ako ng lungkot. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang pakiramdam ng kapayapaan. Sa wakas ay inamin niya na nagkamali siya. Sa wakas ay tinanggap niya ang responsibilidad para sa kanyang mga aksyon. Hindi ito sapat upang makabawi sa lahat ng sakit na idinulot niya sa akin, ngunit ito ay isang simula. Sinabi ko sa kanya na pinatawad ko siya, at totoo iyon. Matagal ko nang dinadala ang pasanin ng kanyang pagkakasala, at ngayon ay maaari ko nang pakawalan ito. Nag-usap pa kami ng ilang minuto. At pagkatapos ay ibinaba namin ang telepono. Ito ang huling pagkakataon na makikipag-usap ako sa kanya. Ngayon, 1 taon na ang nakalipas. Nakaupo ako sa isang maliit na cafe sa Maynila, may hawak na tasa ng kape. Nasa huling semestre ako sa Ateneo, at nabubuhay ako ng isang buhay na hindi ko inakala na posible. Ang aking pamilya ay isang malayong alaala. Isang kuwento na sinasabi ko sa aking sarili. Kapag kailangan kong ipaalala sa aking sarili, kung gaano kalayo na ang narating ko, nahanap ko ang aking kalayaan, at ito ay isang magandang bagay. Ako ay buhay na patunay na maaari mong piliin ang iyong sariling pamilya. Maaari mong piliin na maging isang survivor, hindi isang biktima. Maaari mong piliin na mamuhay ng isang buhay ng kalayaan, hindi isang buhay ng utang. Kung nakaramdam ka na kailanman na ikaw ang wallet ng iyong pamilya, na nagdadala ng bigat na walang nagpapasalamat sa iyo, umaasa akong ibabahagi mo ang iyong kuwento. Walang sino man ang dapat magtiis niyan ng nag-iisa. At marahil sa pagsasabi nito, makikita mo ang iyong sariling kalayaan tulad ng paghahanap ko ng akin. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel para sa mas maraming kwento tulad nito. At ipaalam sa akin sa mga komento sa ibaba kung ano ang tingin mo sa aking kwento.